Hi guys! Welcome back to my vlog, Addressable Yes to Vlogs. For today's video ay meron tayong i-rebond guys. So definitely yung hair niya talaga guys ay bugbog na nga sa kakakulay dahil nga maraming uban. As you can see, dry na at frizzy na rin yung hair niya. So as you can see, yung hair niya talaga ay puro na uban yung tubo niya guys. Pati na rin sa likod, sobrang dry. At ayan, marami ding uban dito sa kanyang nape bottom parts. So yan, as you can see, yan, halos patong-patong na nga na kulay yung hair niya. So anyway guys, naglagay muna tayo ng treatment. Ito yung tinatawag natin na treatment na Brazilian bago applyan ng number 1. So, ayan, marami ng tao sa salon, marami nang nagpapagawa, may nagpapapuspa, pamanicure, magpapatreatment, meron din kulay ng buhok, nagpapariban, at kung ano-ano pa guys. So, ayan na guys, after na natin siya nalagyan ng gamot, binabad natin yung gamot ng 1 hour. Pero before that ay nagbabad muna tayo ng Brazilian bago yung R1 dahil yung pinaka-technique ko guys para hindi masunog or mag-frizzy or ma-dry yung hair ni client. Then pagbabad natin ng gamot na number 1 ng Brimo Yellow ay ayan na guys. Binatuyo natin. Syempre, binalawan muna natin. Tapos pinatuyo. Tapos ayan, nagpa-plancha na nga po tayo. So, 10 paper lang yung pagplansya natin. At yung init ng plansya na ginamit ko dito ay 160 lamang. Bawal na bawal kasi na 230 or 240 degrees. Naku po, masusunog ang hair ni client. So, kailangan talaga guys, mababang init lang ng plansya. 160 lang dyan yung ginagamit kong init ng plansya para hindi masunog. Alam nyo naman kasi yung hair niya ay talagang halos buwan-buwan ay nagpapakulay si madam. So, ayan o, kitang-kita nyo, tumubo na nga yung uban niya. As you could see, nakikita nyo yung white hair niya. So, every month or every 2 months siya nagpapakulay. So, kaya kailangan maingat tayo dahil napakadelikado po nito dahil alam niyo naman yung kulay ay may mga matapang na ingredients. So, meron ammonium oxide at syempre hydrogen oxide na minimix yung tinatawag na oxidizing cream. So, syempre, every month ka pa naman magpapakulay tapos i-rebond natin. So, talaga dapat maingat tayo. Alam niyo naman kasi na kapag ako na yung humawak ay talagang iniingatan ko yan. Hanggat sa kaya ko, iniingatan ko para maiwasan natin na masira ang buhok ni client. Guys, syempre, nakakatakot kaya kapag nakasira tayo ng buhok. So, hindi na tayo babalikan ng client. Siyempre, mamarites pa tayo na ganito, ganyan, nasira yung buhok niya doon sa sa salon. So, kailangan ayusin talaga natin para, siyempre, balik-balikan tayo, di ba? So, yun nga yung sikreto namin para marami kaming clients. Talagang inaayos namin yung gawa namin. Pag may mga syempre may mga concern din yan yung mga client natin. Syempre, inaayos agad. So, hindi naman talaga tayo perfecto. Alam naman natin, lahat ng salon, wala naman talagang perfect. Minsan nga may mga back job, minsan na nakakasunog rin, di ba? So, ganun din kami. Pero, hindi naman talagang nakakasunog kami, ha? Wala pa naman yatang nasunog yung buhok. Pero, syempre, yung ingat mo talaga hanggat sa kaya mo ingatan yung clients mo. Kailangan ingatan para hindi masira yung pangalan natin, yung image natin, 'di ba? So ganun dapat guys kapag may mga concern, mga reclaims, so kailangan ayusin agad para balik-balikan tayo ng clients. So ganun lang yung secret kung paano dumami yung clients nyo. Nga marami nga nagsasabi, ba't kaya ano kaya sikreto ni Jeresa? Ba't parang dami niyang clients? Ba't kami wala? Ganito, ganyan. Hindi naman sa inaano ko yung ibang salon na. I mean, ano daw yung sikreto namin kung bakit may mga clients kami na ganito na madami, may mga, syempre, recommend clients, nagre-recommend yung mga clients, tapos yung mga regular clients natin,
At syempre, nakakatulong din to yung pagbablogs ko dahil nakikita nila sa Facebook yung mga gawa ko, nakikita nila yung mga outcome. At syempre, yung mga feedbacks and yung mga vlogs na pinapakita ko talaga dito yung pinaka-outcome or pinaka-resulta, 'di ba? Nakakatulong din yun. So, yun guys, yun yung mga secret. Tapos, syempre, yung pinaka number 1 talaga, yung pag-ayos talaga ng gawa. Ayusin maayos jud maayo ang pag-ubra bitaw kay ngano kung dili bitaw maayo tong pag-ubra dili jud ta balik-balikon bitaw sa tong client mao ra jud na dapat ayuhon jud bitaw nato. So mao na guys, so nagbisaya na tani. Sabi nga daw nila hindi na daw pwede gumamit ng Bisaya na language dahil nga meron na update sa Facebook na dapat kung Tagalog na lang daw. So, ewan ko kung totoo nga yun. So, yan guys, pinaplansya natin. At makikita nyo dyan, nakikita nyo yung technique ko dyan sa pagpaplansya guys. May hugot na may lakas na hindi nasasaktan yung client. Pero may impact siya guys ha. So, as you can see, maninipis at tin paper lang yung pagplansya natin dyan. Kasi alam nyo guys, yung mababang temperature, hindi ganong mainit na as in kagaya ng mga 220, 230 degrees na mainit. So, mahirap i-adjust guys na 160. Mahirap talaga i-adjust dahil kapag hindi kayo marunong gumamit ng 160, may tendency pa rin guys magbabakjab. Kaya paulit-ulit, pabalik-balik yung pagplansya natin dyan para talaga maluto yung hair ni client. So, yun yung techniques doon guys. Dahil di ba yung 160 hindi siya gaanong mainit. Tamang-tama lang talaga na init or heat index niya guys. So, yung mga techniques natin na sinishare ko parati dito sa mga vlogs natin guys. So, kung gusto nyo talagang matuto at mag-training kayo, pwede kayo magpa-training sa akin guys. Pero meron po yung registration fee po yun guys. Pwede kayo online kung gusto nyo talaga magpa-training sa akin. Alam ko marami kayong matutunan. At meron tayong mga video tutorials dyan sa ating YouTube channel. So, nagtitraining din tayo ng iba't ibang pagbubuhok kaya ng color mixing, ribbon, highlights, ituturo din po tayo. At syempre, nagtuturo din tayo mag-eyelash. Marami pang iba, facial, ano pa nga ba, extension gel, tuturo din po tayo. So, ayan. So, dito na tayo sa likod na parts. So, bali 4 section dyan na hinati ko yung sa likuran. So, dito na tayo sa gilid. Tapos ko na planchahin yung dito sa left side. Bali 4 section niya. Yung ginawa natin dito sa my left, tapos dito sa my right, tapos dito sa likod, left and right. So, dito na tayo sa right, nagpa-plancha. So, makikita nyo din yung technique natin sa pagplancha. So, inuhugot natin siya anang maayos. Hindi yung parang as in magbigat yung kayo. Dapat pagaanin nyo lang yung kamay nyo guys pag nagpa-plancha kayo. So, ayan na guys. Ayan, before tayo pagkatapos pala natin nagplancha, pinalamig muna natin. Tapos, nag-routing color na tayo. Kasi nga, di ba meron siyang mga uban. So, nagmix lang ako dyan ng 5-0. Then, 6% oxidizing. So, inuna ko yung sa may outer parts area niya. So, hindi ako nag-umpisa sa kanyang inner or dito sa may kanyang ear parts. So, dito tayo nag-umpisa sa kanyang crown area parts. Then, ayan. So, actually guys, nag-mix lang ako dyan ng 5-0. Then, 6%. So, yung routing parts. So, pina-applyan ko siya ni Delpa. Delpa yung nag-a-apply. Well, ako naman, meron akong treatment doon sa likuran. Yung mama kasi to ni Ma'am Cheryl Robles. Ayan, galing pa sila ng Rojas. So, dito ni Ma'am Robles pinayos yung buhok ng nanay niya. At si Ma'am Robles naman ay nagpa-treatment sa atin. Dahil yung nangyari daw sa kanyang buhok, di ba niriban ko siya nakaraan? Mga last June 2023 yata yun. Or, December pala. December 2023. So, ngayon, nagpa-treatment siya dahil nga doon sa kanila sa Rojas, umuwi kasi siya guys. Pag uwi niya, yung nangyari,
may nag-offer sa kanya na magpa-treatment nga daw. Tapos cellophane. So yung ginamit sa kanya, yung color cellophane na So yung nangyari guys, naging pula yung buhok niya. Tapos nag-rubberized yung buhok niya guys. Kasi di ko alam kung anong minix doon sa cellophane, kung bakit baka nilagyan ng oxidizing na matapang or ano, di ko alam kung anong nangyari. So nagreklamo siya sa akin. Yun nga yung nangyari sa buhok niya, nag-rubberized, nag-brittle. So ginawa ko, treatment ko siya, Brazilian Botox ko siya guys. So anyway guys, ayan, ibababad lang natin ito ng 45 minutes or 30 minutes lang. Kahit 30 minutes lang kasi dark naman, mabilis lang. And after that ay binalawan natin. Pero nilagyan pa rin natin guys ng number 2 or tinatawag niya neutralizer cream. Tapos binabad natin ng 15 minutes. Then after that, pinatuyo na natin at nakikita na natin yung pinaka-outcome ng kanyang hair. So, eto na po yung naging resulta ng hair ni Madam. Yan na po yung naging outcome. Malayong malayo sa itsura niya before ng kanyang hair. So, puputulin natin yung mga edges ng kanyang hair. Aayusin natin. Gagawin natin bob cut. Dahil yan yung gusto niyang gupet. So, wala na ring uban. At nawala na rin yung mga ngarag at kulot-kulot, no? So, malaki yung naging changes ng hair ni Madam. Although may nakikita ako, honestly, may mga parts na merong mga dry. So, ginawa natin, pinutol natin yun guys. At nilagyan natin ng Brazilian. So, ito na po yung finished product natin. Ito na yung naging outcome ng kanyang hair. At yan na po yung naging resulta. At sobrang happy si Madam sa hair niya. At nakuha rin natin yung kanyang cut na gusto. Anyway guys, maraming salamat po sa panonood nyo parati ng ating mga vlogs. Sana'y marami kayong natutunan sa ating mga vlogs guys. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye!